Okay, sabi ni Attorney Larry Gadon, um, nung ito daw pong si PBBM ay makakapwesto na, nanalo. Hindi ba ayaw naman niya talaga kay PBBM eh. Lalo na nung nalaman niya si PBBM ay ah, nagtakbo pagka-pangulo, si Sara ay tumikit bilang Vice President. Hindi niya matanggap yon. So, October, November, sinimulan niya ng sira-siraan 2021 yon, etong si PBBM. Insinuation na may addict, mga ganun-ganon. 'Di ba? May bagahe, paganyan-ganyan pa siya. Ngayon, nung nakapwesto na si PBBM, eto na sabi niya, hindi yan magtatagal, 3 months lang yan. Doon sa isang meeting niya sa Club Filipino. So 3 months lang. Paano niya masasabing 3 months lang si PBBM? 'Di ba? Sinimulan sa insinuation ng mga ng mga alipores na nakasapaligid pa ng kampo ni PBBM because of unit team na naging umit team nakawan, 'di ba? Eh anong nangyari? Gusto nilang mapabagsak na agad si PBBM, sinimulan na nilang basagin, 'di ba? Yung naging kasosyo sa unit team, ito'y Trojan horse yung mga nandoon. Oh, 'di ba? Kabilang na ron sino Maharlika. Pinupulyot yung mga vloggers, yung mga malalaking mga vloggers dito sa Pilipinas na nakasuporta sa kay Marcos at dati kay Duterte din, yun ang mga pinupulyot na nun. Now, sabi ni Larry Gadon, sinabi ni Duterte daw, 3 months lang yan. Tapos, merong ina-arbor pala si Digong sa kanya kay PBBM. Huwag nang pakialaman etong kanyang mga katropa, yung dating economic advisor in Chinese. Kasi nga maraming bumabanat eh. Hindi tinitigilan ng mga media, ng mga aktivistang grupo. Talagang tinututukan 'yun. So inaalala niya ngayon na masasakote. At saka isa pa, kapag involved sa illegal drugs, alam niyo na kung may mga transaction 'yan, may mga operations 'yan. Kaya nga ngayon, nakikita naman natin araw-araw ang laman ng mga balita Davao City. Putragis, hindi nagpapatalo ang Davao City. Tinatabunan na ang Maynila o ang buong Metro Manila pagdating sa crime rate. 'Di ba? Mataas ang crime, mataas ang rate sa lugar nila. Sa Davao City lang 'yan ha. Kanina ataw kahapon yung yung jewelry shop naman hinold up. Oh, 'di ba? Parang may namatay pa yata doon. Tapos halos araw-araw, gabi-gabi nagkakahulihan ng malalaking mga bulto ng mga supply ng mga shabu. Tapos yung mga yung mga small time nahuhuli rin. 'Di ba? Kaya nga yun ay naging shabu capital ngayon eh of the Philippines. Yun ang ayaw ni Duterte na mangyari. Kasi pinaganda niya yung imahe ng Davao City, 'di ba? Yung yung logbook ng kapulisan na natuklasan nila General Torre, dalawa pala. No, kapag nagkanakawan ng kotse, carnapping, inilalagay lang nila ito sa lost and found. Tanginang yan, kotse parang payong lang o motor na nawala, lost and found ka lang. So, di pag may tumingin nga naman po ng ng record para sa ranking ng mga cities nationwide or all over the Philippines, ganon, makikita maganda yung laman ng logbook. Walang mga kaso. Bakit? Yung tunay na logbook, hindi yun ang ipinipresenta nila. Ang pinipresenta nila, yung malinis. Ngayon, booking sila. Diba? Yun ang ayaw nila nangyayari. Nabubulilyaso. Ina-arbor niya, sabi ni Larry Gadon, ina-arbor niya kay PBBM nung binisita niya. And actually mula nung kandidatura hanggang sa nung naging presidente si PBBM, kung di ako nagkakamali, there were only 2 instances na nagkausap yung dalawa. Nung manalo na si PBBM sa pwesto, presumptive pa lamang si PBBM noon. Naalala nyo, di ba dati akong DDS vlogger? Hello? So, kung yung maalala, ay sabi kinumpirma ito ng PCO secretary niya noon eh. PCOO pa eh. PCOO ang tawag ko rin eh. Yung dating taga ABS-CBN. Basta yung secretary noon. Kinumpirma niya na totoong nagkausap na si Duterte at saka etong si PBBM.
O, yun nga yung sinasabi ni Larry Gadon na pag-uusap nila na inaarbor niya kay PBBM. Eh kaso, ang sagot ni PBBM, hindi maaari kasi hindi ko naman panghihimasukan yan. Ano yan, kung ano ang tinatakbo, tutunguhin ng investigasyon, ng ebidensya, hayaan natin. Kung wala namang ginawa, di bakit naman, di ba? Ito nga yung tanong ko mga ka-DDS. Dati, kung walang tinatagong kademonyohan sa kanyang administrasyon, imagine, allegedly drug lord na Chinese, ginawang economic advisor. What kind of economy? Anong klaseng ekonomiya ang binubuo nila para sa Pilipinas? Ano, 'di ba? Anong klaseng takbo ng ekonomiya ang kino-conceptualize nila ron? Hindi lang, mga kadide, sagutin nyo lang to ng maayos. Pag-isipan yung maigi, you can call a friend. Bakit isang allegedly drug lords na wanted sa China ang kanyang ginawang economic advisor? Kayo po ba, kung hindi po kayo mga addict, magha-hire ka ba ng iyong advisor sa iyong negosyo na isang involved, 'di ba, sa illegal drugs? Oh, kayo na sumagot doon. I like that. Syndicated economy, 'di ba? Ganun talaga. Yeah, that's Michael Young. No. Imagine. Okay, so masakit na katotohanan, pero ganun talaga, 'di ba? Talagang ganun. Yan yung katotohanan din, na tawag dito, pilit naming pinagtatakpan, pilit naming iniiwasan noon. Pag may question at dilawan, bakit ang economic advisor ay involved sa illegal drugs? Ako naman, bago-bago pa ako nagbo-vlog, sabi ko, malabo naman yun. Maganda naman para sa akin ang imahe ni Tatay Digong. Kaya lang kalaunan eh. Unang-una, bakit mo aarborin? Ang masakla pa, may confirmation kasi. Diba? Kasi wala na magagawa si Duterte noon eh. Presumptive na si PBBM. Ibig sabihin, nanalo na siya. Diba? May 9, nanalo siya. Tapos uupo siya June 30 pa, tanghali. Pag alis si Digong, siya namang manunumpa si PBBM. Ganon. Diba? Palit sila na ng pwesto. Civilian na si Digong, si PBBM naman magiging presidente. So wala na siya magagawa doon. Kaya pagkapanalo ni PBBM, nagkaroon ng pag-uusap. Tapos kinumpirma pa. Eto si Gadon, madaldal. Diba? Tapos sumunod na pag-uusap nila, pagkagaling ni PBBM sa 2023, diba, sa China, para isumbong direkta doon, yung nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya lang si President Xi, wala ka namang makukang matinong sagot doon, kundi banggitin yung apelido niya eh. Xi. O parang si. Yes. Ganun lang. Because it's just a dummy. Ang presidente sa Chinese politics, sa communist politics, it's just a dummy. Okay? Ano lang yan, titular in nature. Patayin mo man yan, it has no bearing. Walang silbi yan sa kanila. Sapagkat ang tunay na gobyerno nila, tong Politburo. Yan. Yung pinaka-central intelligence nila. Tapos etong premier, katumbas ng Prime Minister, yun ang kanilang totoong gobyerno. The real chief executive. Pag-aralan nyo yan o i-research ninyo para sa mga ka-DDS nating hindi alam, no? Nung panahon ni Digong, matatalino kayo eh. Ewan ko ngayon ano nangyari eh. Sumpa yata yan eh. Diba? Tapos pagdating ni PBBM dito, nangyari, hindi tumigil ang Chinese Coast Guard, ni laser, winater cannon pa. So, ibig sabihin, talagang walang bearing yung wala talagang kwenta makipag-usap kay President Xi. Katunayan, kapag si Xi ang kausap mo, wala kang mahihita doon, wala kang maaasahang black and white. Para kang nakipag-usap sa hangin. Ganon. Kaya sa United Nations noon na nagkakamali, ang dinirekta na ni PBBM kausapin doon yung Chinese premier. Alala niyo yun? Kasi may kwenta kausap yun. Kung anong sabihin nun, may desisyon. Hindi gaya nito ni Xi na sinamba ni Duterte.
Tapos ito na, pumunta, this is the second time, kinausap si PBBM, pumunta si Duterte sa Malacanang, seryosong usapan. Oh. At ang ginigiit ay yung sa respetuhin yung kasunduang pinasok ng gobyerno ng Pilipinas sa China tungkol sa West Philippine Sea. Remember that? Oh, may pag-uusap nilang dalawa. Tapos, anong nangyari? Hindi sila nagkasundo doon. Eto na ngayon. Ah, ayan, ay tandaan niyo yung petsa ha. Yan po, July, basta July 2023 yan. Oh. Ganun niya gustong kontrolin ng Pangulo natin. Bari mo, 2022, di ba? Nakaka-isang taon pa lamang, gusto niya nang kontrolin. O, wala pa, hindi pa nakakaupo, gusto niya ng arboran. Criminal pa yung aarborin niya. Tapos nung nakaupo na, gusto niya ngayon kilalanin ng gobyerno yung mga kasunduang pinasok sa West Philippine Sea with China. Ang problema, tinatanggi ni Duterte yung mga kasunduan na yon. Gentleman's agreement, di ba? Yung mga ganon, status quo, tinatanggi niya yon. Eh ano yung paninindigan ni PBBM? Magpakatuta, ganon. Di ba? Eh sabi ni PBBM, yan mga yan naman, those are unconstitutional. Kung sakali man na merong ganong klaseng mga kasunduan ang mga nauna sa akin, I rescind. Remember that? Tama, naalala nyo na mga DDS, sakit sa loob, ano? Binawi ni PBBM. Doon gigil na gigil si Digong. Remember the date. 2023. Eto na ngayon, January 28, 2024. Ito na. Nilaunch ni PBBM, it is actually a show of power. No? Show of power itong ginawa ni PBBM. Again, ako po ay nag-aral ng political science. It's not hard for me to analyze things about politics. Okay, galing ako ng University of the East Manila. Hindi ako katulad ng mga ka-DDS natin na spelling pa lang ng maleta, mali na. No? Baka nagugulat sila eh. Ngayon, ganito. January 28, pinakita ng mga tao. Talagang umabot ng mahigit kalahating milyon yung mga nagdatingan doon mula umaga hanggang hapon. Actually, hapon hanggang gabi pa yung event eh. So umaga pa lang nagpupunta ng mga tao ron. No? Tapos, kinagabihan, sinabayan ni Duterte yon ng event. Kinagabihan, nung matapos na yung event doon sa Quirino Grandstand, ito na ngayon sa Davao City. Silang mag-aama, si Digong, si Pulong, Baste, di ba? Lalo kay Duterte, sinabi niya, meron tayong presidente, bangagak ngayon. Alala niyo yun? Ganun siya. Ganun ang plano ni Duterte. Pag hindi niya nakuha sa arburan, sabi niya, ng presidente na si BBM, 3 months lang yan. Eh, hindi umubra. Dahil hindi umubra yung gagamitin pampabagsak doon itong mga vloggers na naka-support kay PBBM, sila na rin yung magiging tagapanira. Hindi umubra dahil hindi kumagat dahil yung isyong ibinabato nila doon, ito po yung pulboronic video. Tanongin niyo si Sangkay dyan. At yung iba pa. Yan. And the meeting, that was July 2022, kung daw nagkakamali, dyan sa BBM HQ. Meron pag-meeting na naganap dyan. Kung naalala pa yan yung Papa Vin, Vincent Tabige, Esme, si Wonder Philippines. Kung hindi nila itatanggi ngayon, yung mga ka-DDS ko sila yung mga nandun. Noong nag-live dati si Maharlika, maalala nyo lang, di ba? Sinasabi niya, kayong mga vlogger dyan sa Pilipinas, mga putang ginamis kayo, bakit hindi nyo pa sabihin ng totoo? Ang totoo po kasi, gusto nyo sabihin, mayroong pulboronic video sa PBBM. Kaya lang sabi naman ng mga to, hindi kami sumang-ayon kasi hindi namin ginagawa yung sinasabi niya. We waited for a year. Ilabas niya yung totoong video. Hindi pwedeng ngal-ngal lang sabihin namin may nakita kami. Siya nga mismo walang pinakita. Tapos inamin ni Maharlika, wala naman siya nakita. Na kay Amy Marcos daw, tinuro niya na. Siguro kulang sa bayan. Di ba? Actually, talagang DDS naman talaga. Mga DDS vloggers naman kami. Simula kami sa Manila Bay. Sila, they were Esconians and then pro Duterte. Kung papipiliin mo
Isko versus Duterte, kay Duterte sila. Ganun ang ano nila talaga. Ako lang yung kumumbinsi sa karamihan sa kanila. Kung gusto nyong kumita, mag-Marcos kayo ng content. Sabi ko. Kasi ito yung trending. Ito yung matagal nang hinihintay ng taong bayan, si PBBM. Sabi nga kung tatakbo si Sara, paano yan? Mahahati tayo. Mahahati talaga tayo. Pero, again, hindi uubra si Sara. Malayo ang karisma ni Sara sa tatay niya. Kahit itaas pa ni Duterte ang kamay ni Sara, pag oras na ng debate nila ni PBBM yan, lalampasuhin yan. BBM sanay, he's been a senator, a congressman, sanay sa debate. Kita nyo naman, tapos ng 2016 election ka ako, paano niya nilamutak ng debate si Bam Aquino, si Franklin Drilon, right? Remember that? Oh. So ngayon, balikan na natin. Nagwawala si Digong doon. 2024 yun. Tapos in-insinuate na nila, eto na yung mga corruption. Kaya yung mga ginawa nila ng mga utang inang mga kongresista natin, halos nila lahat ko yung mga yan. Di ba tawag sa mga demonyong yan, congressman? Kasi high school pa lang ako, naririnig na yan na yung mga yan, nangihingi ng tong sa mga politiko. At ngayon, tanginang yan, dahil po ang naging polisiya ni PBBM, yung bibigyan sila ng independence, hindi niya panghihimasukan ang kanilang trabaho. Total, ando naman yung kanyang pinsan si Martin Romualdez. Di ba? Yun. Yung formula ng 2016 na inimbento nito ni Cabral, isa sa mga USEC ni Duterte noon, na datihan na rin naman diyan sa sa DPWH. Eto na ngayon. Naging breeding ground ng mga corrupt time ni Duterte hanggang 2020 nang pumutok yon at inamin ni Duterte. Di ba? Naalala nyo? Na inamin niya parang isang taon na lang at kalahati bababanis sa pwesto. Opo, yung nakikita ko naman, I understand yung kanyang issue ngayon na bakit hindi pa tinataas yung singil sa angkas. Ganun naman talaga, syempre. Diyan sila kumikita pero makita niyo man na, ginakaganon pa yung lokarit na yun Nakaka-chat ko rin naman si Chia. Diba? At ngayon, sikat na nga, ang ating kaibigan. Hindi naman lawyer si PBBM, pero kung sa debate lang versus attorney Rodrigo Rua Duterte, I bet you, hindi mananalo si Duterte. Wala ngang ipinanalong kaso yan Sige, bigyan niyo akong landmark case. Taka nga ako dyan. Hindi, kung di dahil lang kay Cory Aquino, di maging piskal yan. Di ba? So ngayon, eto na. Tong mga kongresista, alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo dati pa, yung mga kongresista hindi yan mapagkakatiwalaan. Alam na nila yung, kapag yung mga yan, nabdagyan ng magandang offer, walang isip, wala ng second thought yung mga yan, sasakmalin nila. Tapos, pag nagkaroon niya ng chance na mangurap, gagawin nila yan. Ano nangyari? Diba? Yung 2020 ni Duterte, nakita nila ngayon na shit, wala pala tayong rito, sabit Kasi dati PDAP scam, so talagang tinag sila ron, ilan yung mga nakasuhan. At dahil nga bulok yung justice system ng Pilipinas, sa really, hindi man lang nakulong because of his age, right? Pero sangkot yun. Ang kawawa niyang sekretarya, si Gigi Reyes, pero mo 11 years, hata sa kulungan, walang kasong nakasampa. Kung ako kay Gigi Reyes, sisingilin ko ang ombudsman. Di ba? Bawat araw. Magkano ngayon yan? Ata 8,000 per day ata yan. Pwedeng singilin, bilyon makukuha niya. Di ba? Kawawa naman. Tapos, eto na, nung napwesto na ngayon, nung walang nangyari, hindi sila kinasuhan ni Duterte, ni walang pa-investigasyon, tapos umamin etong si Belhica na bogus kumbaga yung interview niya. Kasi, di ba siya sa Anti-Crime Commission, Presidential Anti-Crime Commission, tinatanong siya ngayon, Achilles, bakit wala kayong mga kongresistang iniimbestigahan? Walang politician. Sa kanya sinabi,
Wala po kasi kaming jurisdiction. Ang jurisdiction lang namin, mag-investigate dun sa mga appointees. What the heck? Ombudsman dapat mag-investigate doon. Under the law, sa mandate mismo ng ombudsman, na titrigger ang kanilang pag-i-investigate kahit man lamang po sa insinuation, chismis, hindi kailangang verified. Sila ang magbe-verify. Bakit po gano'n natitrigger ng gano'n lang kadali ang pag-i-investigate dapat ng ombudsman? Sila po kasi yung bantay korupsyon ng mga Pilipino. 'Di ba? Sila yung pinaka DOJ ng anti-corruption. At ang anti-corruption court natin is the Sandigan Bayan, right? Oh. So, walang investigation. Peki yung investigation noon na binibida noon si Belhica. Para lang kasi yun bumango siya at makakandidato bilang senador. Kasi kailangan ni Duterte pag upo niya ay tuta sa Senado. Gets nyo na? Oh, kaya lang sadyang tanga lang talaga, talo. So ngayon, ito na nga, hindi ko naman inaabsuelto yung mga congressman. Naniniwala man ako sa katarantaduhan nila eh. Sabi ko nga sa inyo, high school pa ako eh. Congressman na ang tawag sa mga yan eh. And could you imagine, etong si Erap, di ba? Pagkaupo ni Erap, kabilang po ako sa LAMP Founding Congress noong 1998, diyan sa Club Filipino. So underdog si Erap sa Kongreso. Pagka panalo ni Erap, kumbaga siya lang sa kanilang partido ang nanalo, parang ganun. So ang kalaban niya, solid yung Kongreso, Senado. So ang ginawa ngayon ng mga congressman, siyempre presidente, sisipsipan nila. Lahat sila nagsiksikan ngayon doon sa partido ni Erap, yung LAMP, yung coalition. Yun ang coalition, parang unit team ang unit team na natapos hanggang May 9 lang ang unit team. Yung LAMP hanggang sa araw na ma-impeach si Erap. Kasi yung mga miyembro ng LAMP, ng impeachment na, sila rin yung pumirma ron sa railroaded version. Panahon niya ni Villar. Sila Duterte ang pumirma rin sa impeachment. Railroaded version yung impeachment kay Erap. Di ba? Parang si Duterte, ganun kagaling sa ng congressman ha. Ilan lang ang ipinasok noon, cutting classes pa. Hindi ka naka second term yun eh. Di ba? 125 million ang sahod ko every 11 days. Mukhang hindi ka pwede pag matalino lang to. Pasensya ka na Brad, aral muna ha. Okay? So, nag-gets yun na. Madali lang mag-analyze yan pag dugtong-dugtongin yan eh. Napagdugtong-dugtong ko lang nung naalala ko yung napanood ko kay Larry Gadon. Alright, attorney, happy Sunday rin po sa inyo at sa inyong lahat. Okay, ano yan? Yan si Gloria ang traitor kay Erap. Ay, totoo yan, Pichi. Alam nyo ba? Naalala ko pa. Si Gloria, sinabi niya ha, nung nakapanumpa na siya, so there was an interview, ewan ko buhay pa yon. Sinabi niya na day 2 pa lamang nila sa pwesto, sinimulan na nilang trabahuin si Erap. Ganun sila kabulok. Pati yung mga pangako-pangako sa mga tongresista, na biyaya kapag siya na naging presidente. Kasi si Erap noon, tsaka bumaha ang pera noon galing sa Malaysia. Kasi kinalaban ni Erap noon yung mga MIL, Abu Sayyaf. Yung mga teroristang Abu Sayyaf. Tapos binanatan din niya noon. Nalipol niya yung Abu Sayyaf eh. Tapos halos malipol niya etong MILF na 94% ng kuta ng MILF sa Mindanao nakuha nila. So ang Malaysia, kailangan po nilang i-maintain na ang gobyerno ng Pilipinas hindi magkakaroon ng solid na puwersa sa Mindanao. Bakit kanyo? Kasi baka tawirin sila at kunin ang Sabah. Ayaw nila ng giyera, ayaw nila ng gulo. Pero siyempre, 'di ba? Kailangan rin nilang protektahan yung hawak na nila. Kaya nga yung MNLF funded yan ng inamin na rin naman ni Nurmiswari yan. Funded yan ng Malaysia. Pag sila hinuhuli na,
tatakbo lang sila doon, tatawid lang sila. Ending nila sa sipadan. Ganon din itong MILF, yung breakaway faction ng MNLF. Kaya lang pag-upo ni Gloria Arroyo, tragis na yan, ibinalik niya sa dati lahat ng kampo ng MILF, isinuko ni Gloria Arroyo. That's part of the deal kasi. Kaya ganyan kahayop yan. Tama yung sinabi mo, traitor yan, hindi lang kay Erap, sa taong bayan yan si Gloria. Okay? Kaya akala ni Gloria, kasabwat din ng mga kaya akala ni Gloria kasabwat din ng mga Duterte sa pag-destabilize. Ano yun? Hindi ko magets. Yun na nga eh. Gusto pa maging House Speaker uli. Yung birthday niya yon, yung marami yung kasama yung mga vloggers. Nako. Again, kapag yan ay sa mansion niya nangyayari, meron silang pinaplanong political. Okay? Ganun yan. Alright.